Isang gabi sa Lucena, tahimik ang mga kalsada, ngunit ang buong Pilipinas ay nag-iingay sa social media. Isang video na maihabang 2 minuto ang kumakalat na parang apoy, ipinapakita ang isang pulis na nakauniporme habang galit na sinisigawan ang isang estudyante ng high school na basang-basa sa gitna ng malakas na ulan. Ang dalaga, sa kabila ng sitwasyon, ay sumasagot sa isang kalmado ngunit matatag na tono. Sa video, malinaw na maririnig ang kanyang sinabi, "Gusto ko lang po ng patas na trato, sir." Ang simpleng pangungusap na iyon ay naging viral quote. Mula Facebook, TikTok, hanggang sa ang dating Twitter, na puno ng mga komento. May mga nagalit sa pulis, may humanga sa katapangan ang dalaga, at marami ang nagpahayag ng suporta kay Althea gamit ang mga hashtag na Althea matapang at totoo at oknum na pulis managot. Samantala, sa kanyang inuupahang apartment sa gilid ng lungsod, nakatitig si Police Staff Sergeant Marco Vargas sa screen ng kanyang cellphone, putlain ang mukha. Hindi niya inakala na ganoon kabilis kakalat ang video. Ngayon lang niya napagtanto na siya na ang pinag-uusapan ng buong bansa. "Vargas, nakita mo na ba to?" Isang boses mula sa kanyang hepe sa traffic division ang umalingganggaw sa telepono. "Bukas ng umaga, pumunta ka sa opisina. Gusto kang makausap mismo ng city director." Ang boses ay matigas at malamig, walang puwang para sa anumang depensa. Binitiwan ni Marco ang kanyang cellphone sa mesa. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa maliit na salamin sa kanyang silid at bumuntong hininga ng malalim. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula ng tumubo ang pagsisisi. Ngunit ang kanyang lumang ego ay bumubulong pa rin, "Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Wala akong ginawang masama." Subalit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na sa pagkakataong ito, sobra ang kanyang nagawang pagkakamali. Kasabay nito, sa simpleng tahanan ni Althea Reyes sa barangay Ibabang Dupay, hindi rin gaanong kalmado ang sitwasyon. Ang ama ni Althea, si Mang Ricardo, isang guro sa pampublikong elementarya, ay nakatutok sa balita sa telebisyon. Ang larawan ng kanyang anak ay lumitaw sa screen, kasama ang isang narration, estudyante ng high school, nanindigan laban sa inhustisya, viral sa social media. "Diyos ko po," bulong niya, isang halo ng pagmamalaki at pag-aalala. Tiningnan naman ng ina ni Althea ang kanyang anak na tahimik na nakaupo sa sala. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong nito. Ngumiti ng bahagya si Althea. "Ayos lang po, Nay. Ayaw ko lang po kasing tinatratong basta-basta. Hindi ko naman po sinasadyang lumaki ang gulo." Tumango ang kanyang ama. "Tama ka, anak. Pero pagkatapos nito, kailangan mong mag-ingat. Ang social media, pwedeng tumulong sa'yo, pero pwede ka ring saktan." Naintindihan ni Althea ang ibig sabihin ng kanyang ama. Hindi siya ang tipo ng babae na naghahanap ng atensyon, ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan noong hapong iyon ay nagtulak sa kanya na huwag manahimik. Ang tanging nais niya ay ipakita na kahit ang isang simpleng estudyante ay may karapatang irespeto. Kinabukasan, ang Lucena City Police Station ay napalibutan na ng mga mamamahayag. Nakahilera ang mga sasakyan ng media, at ang mga kamera ay handa ng kumuha ng bawat anggulo. Sa loob ng meeting room, si Vargas ay nakaupo sa gitna, napapaligiran ng kanyang mga nakatataas. Sinimulan ng city director, isang pulis kolonel, ang pulong sa isang tono na kalmado, ngunit tumatagos sa kaluluwa. "Vargas, viral ang video mo. Nakaraos na ito sa regional director. Alam mo ba na ang ginawa mo kahapon ay isang malinaw na paglabag sa etika ng isang pulis?" Yumuko si Marco. "Opo, sir. Alam ko po. Nagkamali po ako." "Hindi ka lang nagkamali. Ipinahiya mo ang buong institusyon," matalas na dugtong ng kolonel. "At alam mo ba kung sino ang babaeng iyon? Hindi siya ordinaryong estudyante. Siya ay isang national finalist sa DOST Science and Technology Fair. Imbitado siya mismo sa Maynila para kumatawan sa ating rehiyon." Biglang tumahimik ang buong silid. Tumingin si Marco sa sahig at dahan-dahang namasa ang kanyang mga mata. Napalunok siya, pinagsisisihan ang lahat. Ngunit huli na ang pagsisisi. Ilang araw ang lumipas, hindi pa rin humuhupa ang balita tungkol sa insidente. Isa sa mga pambansang pahayagan ang naglabas ng headline, "Matalinong estudyante, ipinahiya ng pulis, regional director, nangako ng investigasyon sa Oknum."
Sa paaralan, si Althea ay naging sentro ng atensyon. Ang mga kapwa niya estudyante, mga guro, at maging ang prinsipal ay sinalubong siya ng mga ngiti at yakap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nakaramdam si Althea ng pagkailang. Hindi niya nais na makilala dahil sa insidenteng iyon. Tinapik ni Ginang Belen, ang kanyang class advisor, ang kanyang balikat. Ipinakita mo ang isang katapangan na bihirang makita sa mga kaedad mo. Pero tandaan mo, anak, ang katapangan ay dapat laging may kasamang karunungan. Tumango lang si Althea. Alam niyang ang atensyon ng publiko ay maaaring magbago ng direksyon anumang oras. Nang hapong iyon, habang naghahanda si Althea na umuwi, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng paaralan. Isang lalaking nakasibilyan ang bumaba at tiningnan siya ng seryoso. Miss Althea Reyes, magalang na tanong nito. Opo, ako nga po. Bakit po? Mula po ako sa kapulisan. Gusto po kayong makausap ng aming city director. May mahalaga po siyang sasabihin. Nagsimulang magbulungan ang kanyang mga kaibigan. Nag-aalangang tiningnan ni Althea ang lalaki, ngunit sa huli ay tumango. Sige po, sasama ako. Pero kailangan ko munang ipaalam sa tatay ko. Pumayag ang lalaki at makalipas ang ilang minuto, umalis sila patungo sa himpilan ng pulisya. Sa opisina ng city director, ang kapaligiran ay kalmado ngunit puno ng tensyon. Nakaupo si Althea sa upuan para sa mga bisita. Samantala, si Iselfi Vargas ay nakatayo sa isang sulok, naka-full uniform at malalim ang yuko. Sinimulan ng kolonel ang usapan. Miss Althea, salamat sa pagdating mo. Sinisiyasat na namin ang ulat at ang mga pahayag mula sa lahat ng panig. At pinagsabihan na rin namin ng matindi ang aming tauhan na nagpakita ng hindi magandang asal. Tiningnan ni Althea si Marco na nananatiling nakayuko. Hindi ko po gustong parusahan ang sinuman, sir. Ang gusto ko lang po ay wala ng ibang tao na makaranas ng naranasan ko. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Sa wakas, nagsalita si Iselfi Vargas sa isang mahina ngunit taos-pusong boses. Humihingi ako ng paumanhin, Miss Althea. Nagkamali ako. Nadala ako ng emosyon at naging hindi propesyonal. Alam kong maaaring hindi sapat ang paumanhin, pero lubos ko itong pinagsisisihan. Tinitigan siya ni Althea ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahinahon, kung talagang nagsisisi po kayo, sir, sana po ay gawin ninyong aral ang karanasang ito. Maraming tao sa labas ang nangangailangan ng pulis na magpoprotekta sa kanila, hindi mananakot. Tumango ang kolonel bilang pagsang-ayon. Sisiguraduhin namin yan, Hija. Salamat sa iyong katapangan. Makalipas ang ilang araw, muling nagsulat ng bagong balita ang media. Pulis na sumigaw sa matalinong estudyante, umamin sa pagkakamali, nakatanggap ng matinding parusa. Estudyante ng high school, nagbigay ng mahalagang aral tungkol sa integridad. Nagbago rin ang direksyon ng mga komento ng publiko. Pinuri si Althea hindi dahil sa kanyang galit, kundi dahil sa pananatiling kalmado at matapang na pagsasabi ng totoo. Sa kabilang banda, si Iselfi Vargas ay tunay na nagbago. Nagsimula siyang makilala bilang isang pulis na magalang at maingat sa pananalita. Maraming mamamayan ang nagulat sa kanyang pagiging mas mapagkumbaba. Madalas pa siyang pumunta sa mga paaralan upang magbigay ng seminar tungkol sa kaligtasan sa kalsada, kasama ang walang iba kundi si Althea mismo. Ilang buwan ang lumipas, nakatayo si Althea sa isang malaking entablado sa Maynila, tumatanggap ng pambansang parangal mula sa kalihim ng edukasyon. Sa kanyang talumpati, binanggit niya ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong auditorium. Ang katapangan ay hindi tungkol sa paglaban ng may galit, kundi tungkol sa paninindigan para sa katotohanan, kahit na nag-iisa ka sa gitna ng ulan. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, at sa hanay ng mga manonood, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatitig sa entablado na may namamasang mga mata. Si Marco Vargas. Umiti siya ng bahagya, isang halo ng pagmamalaki at hiya, ngunit puno rin ng pasasalamat dahil mula sa kanyang pagkakamali, isang malaking aral ang isinilang para sa marami. Mula sa araw na iyon, ang kwento ni Althea at Marco ay naging paksa sa maraming paaralan at himpilan ng pulisya. Isang kwento tungkol sa isang estudyanteng naglakas loob na maging tapat at isang pulis na natuto mula sa kanyang pagkakamali.
At para sa marami, hindi lang ito isang viral na kwento, kundi isang salamin ng katarungan, katapangan at pagbabago. 3 taon ang lumipas mula sa pangyayaring yumanig sa Lucena. Nagbago na ang mundo. Ang video na dating viral ay isa na lamang alaala, ngunit ang kwento sa likod nito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa buhay ng 2 tao, sina Althea Reyes at Marco Vargas. Sa Maynila, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, sa isang malaking ospital, isang batang doktora na nakasuot ng puting coat ang mabilis na naglalakad patungo sa emergency room. Sa kanyang namiplate, nakasulat ang pangalang E.C. Althea C. Katatapos lang niya sa kanyang internship at ngayon ay nakaduty na sa isang National Reference Hospital. Ngunit sa gitna ng kanyang abalang buhay, hindi niya kailanman nakalimutan ang pinagmulan ng kanyang paglalakbay tungkol sa katapangang labanan ang inhustisya nang hindi nawawala ang respeto. 12. May bagong pasyente. Aksidente sa motor galing Lucena, mabilis na sabi ng nurse on duty. Napahinto si Althea. Umalingaw-ngaw ang pangalan ng lugar sa kanyang isipan. Lucena, ang probinsya ko. Sino ang biktima? Tanong niya. Isang pulis, 12 at isang sibilyan. Malubha ang mga sugat. Huminga ng malalim si Althea at agad na tumakbo patungo sa EC. Nang buksan ang kurtina, nanigas ang kanyang mga mata. Sa ibabaw ng kama, ang katawang puno ng sugat ay may mukhang napakapamilyar sa kanya. Si Marco Vargas. Para siyang huminto sa paghinga. Lahat ng alaala ay mabilis na nagbalik, ang malakas na ulan, ang matitigas na salita, ang paghingi ng tawad, at ang asul na payong na minsan nilang pinagsaluhan. Ngayon, ang lalaki ay nakahiga, walang magawa, puno ng benda ang katawan. Sabi ng nurse na aksidente siya habang nagpapatrolya, 12. Pero nailigtas pa niya ang isang maliit na bata bago siya nabangga ng sasakyan. Napalunok si Althea, pagkatapos ay pinakalma ang sarili. Sige, ihanda ang operating room. Ako ang hahawak sa kanya. Sa loob ng 3 oras, pinamunuan ni Althea ang medical team ng may buong focus. Walang puwang para sa emosyon, tanging responsibilidad lamang. Ngunit sa likod ng face mask at sterile gloves, may isang dasal na paulit-ulit niyang binubulong, Panginoon, bigyan niyo po siya ng pangalawang pagkakataon, tulad ng ibinigay ninyo sa akin noon. Makalipas ang ilang oras, natapos ang operasyon. Ligtas si Marco. Ang malubhang pinsala sa kanyang binti ay mangangailangan ng mahabang pahinga, ngunit hindi na nanganganib ang kanyang buhay. Nang magkamalay siya, ang una niyang nakita ay isang figura na nakaputing uniforme na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Althea, paos niyang sabi. Ngumiti ng bahagya si Althea. Opo, Sir Marco. Ngayon naman, ako naman po ang tutulong sa inyo. Tumingin si Marco sa kisam, pagkatapos ay tumawa ng mahina, kahit na mahina pa ang kanyang katawan. Ang liit talaga ng mundo, ano? Iniligtas ako ng taong minsan kong sinaktan. Umupo si Althea sa silyang malapit sa kama. Siguro po hindi ito nagkataon lang. Siguro ito ang paraan ng Diyos para ipakita na ang kabutihan ay laging bumabalik. Lumipas ang mga araw habang nagpapagaling si Marco sa ospital. Bagamat medyo ika-ika na siya kung maglakad, hindi kailanman nawala ang kanyang diwa. Madalas siyang bisitahin ni Althea, hindi lamang bilang doktora, kundi bilang isang matagal ng kaibigan na ngayon ay nakikita ang bunga ng isang tunay na pagbabago. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatingin si Marco sa bintana at nagsabi, Althea, dati akala ko ang buhay ay tungkol lang sa utos at disiplina. Pero pagkatapos ng lahat, nalaman ko na ang buhay ay tungkol sa responsibilidad at puso. Tiningnan siya ni Althea at ngumiti ng malumanay. Marami rin po akong natutunan sa inyo, sir. Tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa iba. Tumango si Marco. At naging tunay na doktora ka na. Ang galing mo. Kayo rin po, naging isang taong lubos kong iginagalang, sagot ni Althea. Binalot ng katahimikan ang silid, ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang kapayapaan na umusbong mula sa mga sugat na pinagaling na ng panahon. Ilang buwan ang lumipas, opisyal nang nagretiro si Marco dahil sa kondisyon ng kanyang binti. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa paglilingkod.
Bumuo siya ng isang maliit na komunidad na tinawag na Tuwid na Landas na nagtuturo ng etika at integridad sa mga kabataang kadete ng pulisya sa kanilang rehiyon. Linggo-linggo, iniimbitahan siya sa mga paaralan upang magbigay ng inspirasyon. Minsan, may dala siyang espesyal na panauhin, si Dra. Althea Reyes, ang batang doktora na ngayon ay isa ng regular na tagapagsalita tungkol sa katapatan at empatya sa serbisyo publiko. Mula sa dalawang magkaibang mundo, medisina at kapulisan, iisa ang mensaheng kanilang ipinaparating, ang katarungan at pagiging makatao ay hindi nakikilala sa uniporme. Ang pinakamahalaga ay ang pusong tapat. Isang araw, sa isang pambansang komperensya tungkol sa character education sa Baguio, muli silang nagsama sa iisang entablado. Libu-libong kalahok ang dumalo, kabilang ang mga opisyal ng gobyerno at mga estudyante mula sa buong Pilipinas. Sinimulan ni Althea ang kanyang talumpati sa isang pangungusap na nagpatahimik sa lahat. Noon, nakatayo ako sa ilalim ng ulan, humihingi ng katarungan. Ngayon, nakatayo ako sa ilalim ng liwanag, nagpapaalala na ang tunay na katarungan ay nagmumula sa isang pusong matapang magpatawad. Nang si Marco na ang magsalita, tumingin siya kay Althea at sinabing, "Ako noon ang halimbawa ng pagkakamali." Pero isang dalaga ang nagturo sa akin ng isang bagay na hindi kayang ituro ng uniporme, ang maging isang taong marunong mahiya kapag nagkakamali at matapang na itama ang sarili. Dumagundong ang palakpakan. Ilang estudyante ang tumayo at nagbigay pugay. Para sa marami sa silid na iyon, hindi lang sila mga tagapagsalita. Sila ang buhay na katibayan na kayang baguhin ng katapangan at kabutihan ang lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos ng akara, naupo sina Althea at Marco sa gilid ng hardin ng hotel, nakatingin sa kalangitan ng Baguio na puno ng bituin. "Sir, natatandaan niyo po ba noong hinatak niyo ang motor ko?" tanong ni Althea habang bahagyang tumatawa. Natawa rin si Marco. "Naman. Kung maibabalik ko lang ang oras, hihingi agad ako ng tawad doon mismo." Ngumiti si Althea. "Kung maibabalik din po ang oras, siguro magiging mas mahinahon din ako. Pero kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, marahil hindi tayo abot dito." "Tama ka," sagot ni Marco habang tumatango. May kakaibang paraan talaga ang Diyos para pagtagpuin ang dalawang tao, pero laging may magandang dahilan. Natahimik silang dalawa, nakatingin sa mga bituin na dahan-dahang tinatakpan ng ulap. Nagsimulang umambon na para bang isinasara ang bilog ng isang kwentong nagsimula rin sa ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang galit, walang akusasyon. Tanging dalawang taong natuto mula sa buhay at natagpuan ang kapayapaan sa loob nito. Ilang taon pa ang lumipas, ang kanilang kwento ay ginawang isang short film ng mga estudyante ng komunikasyon. Ang pamagat ay simple lang, "Sa ilalim ng ulan, ako'y natuto." Naging viral ang pelikula, hindi dahil sa sensasyon, kundi dahil sa malalim na kahulugan nito. Maraming manonood ang nag-iwan ng komento, "Sana lahat ng problema sa mundo ay ganito ang solusyon, may katapangan at may pagpapatawad." Pinanood ito ni Althea ng tahimik sa kanyang laptop sa loob ng kanyang klinika. Sa dulo ng pelikula, may isang eksena ng isang asul na payong na nakatiklop sa upuan ng isang motor, na may kasamang malambing na voice-over. Minsan, nagpapaulan ang Diyos hindi para tayo mabasa, kundi para pagtagpuin ang dalawang pusong parehong kailangang matuto. Isinara ni Althea ang kanyang laptop habang nakangiti, saka tumingin sa bintana ng ospital kung saan totoong umuulan. Alam niya na sa isang lugar, marahil ay pinapanood din ni Marco ang parehong langit. Ngayon, si Althea ay kilala bilang isang batang doktora na aktibong nagtuturo sa iba't ibang paaralan at mga social organization. Samantala, si Marco, kahit hindi na nakauniporme, ay madalas pa ring tawaging Sir Police din ng mga bata sa kanilang komunidad. Dalawang magkaibang landas, ngunit may iisang layunin, ang pangalagaan ang dignidad ng tao gamit ang isang malinis na puso. At ganoon nagtapos ang kwentong dating viral. Isang kwentong nagsimula sa hindi pagkakaunawaan, ngunit nagtapos sa pagbabago at tunay na pagkakaibigan. Isang kwentong nagpapatunay na sa bawat sugat, laging may aral. At sa bawat ulan, laging mailiwanag na naghihintay na matagpuan. Ang katarungan na walang empatya ay isa lamang patakaran, ngunit ang empatyang walang katarungan ay kahinaan. Kapag ang dalawa ay nagkaisa, doon